Hey loves, for today's ganap, ito ay biglaan lang kaya samahan nyo kami na umuwi sa Kerala. Namatay ang isa sa mga close relatives ng aking asawa kaya kailangan naming umuwi ngayon din. Nalaman namin ang malungkot na balita bandang 9:00 ng gabi. Kaya dali-dali akong nag-ayos sa aming mga gamit nang kami ay makauwi kaagad. Hindi kasi katulad sa atin na binuburol pa ng ilang araw, lalo na kung may mga kamag-anak na darating na galing sa ibang lugar. Kaya hindi namin kailangang pagbukasin para kami ay umuwi. Kung sa Pilipinas, napakadaming funeral homes. Dito naman sa India, wala pa talaga akong nakita kahit isa. Hindi ko lang alam sa ibang lugar, pero dito kasi sa Kerala, maging sa Bangalore, wala pa akong nakikita mga funeral homes na katulad sa atin. Siguro nang dahil nga na pagka may namatay sa kanila, kaagad ibuburol o ikikremate. Wala aking mother-in-law kaya kami kailangan talagang makauwi. Ang mother-in-law ko ay kakakapunta lang sa US at 6 na buwan pa siya doon mamamalagi. क्या? और तुम्हें ये सब कैसे पता? तुमने तो प्रोजेक्ट विजिट भी नहीं किया। मैंने Housey.com Isa ito sa pag-uwi namin na malungkot na para bang dala mo ang buong daigdig. Yung hindi ka man lang makaramdam ng excitement kumpara dun sa mga previous uwi namin dito sa Kerala na talagang palagi kong nilulook forward. Dito ko kasi talaga gusto manirahan sa Kerala pero sa ngayon kasi hindi pa talaga pwede dahil sa mga bagay-bagay na kailangan pa namin gawin sa Bangalore. At mas lalong mabigat ang aking pakiramdam dahil itong uwi namin na to, dinala ko ng aking mga anak. Alam niyo naman siguro kung sino yung mga anak ko at sa mga hindi pa nakakaalam, ang aking anak, ako po ay may 3 Persian Puff Cats. Sinabay ko na silang dalhin dahil kailangan ko na talaga silang i-let go. Alam mo yung pakiramdam na eto nga ngayon nagbo-voice over ako pero yung ramdam na parang ang sakit pero kailangan ko lang talaga dahil nagkaroon na ng complication sa health ko. Meron kasi akong allergy, meron akong pollen allergy at saka meron din akong skin asthma. Ito kasi yung hindi ko napaghandaan talaga bago ko sila binili noon. Hindi ko naisip na sa pagdating pala ng panahon na kailangan ko na silang let go, isa pala yun sa pinakamasakit na desisyon sa buhay ko. Hindi ko sila ibebenta kasi hindi din papayag ang aking asawa na ibenta ko sila. Binili kasi namin sila para mahalin at alagaan. Kaya kung i-let go ko man sila, kailangan ganun din yung intensyon. Pero hindi sila kailangan ngayon bayaran. Kailangan lang silang mahalin, higitan yung pagmamahal na binigay namin sa kanila at pag-aalaga. Dahil walang katumbas na halaga ang 3 kong fur babies. Sobrang mahal na mahal namin sila. Kailangan ko lang talaga na this time, unahin ko ang aking kalusugan. At sisiguraduhin ko din na yung pagbibigyan ko sa kanila ay hihigitan pa ang pagmamahal namin sa kanila. Since last November pa sinasabihan na ako ng aking doktor na kailangan ko na nga talaga silang i-let go. Last year, parang kusina ko yung hospital. Palagi ako. Every other 2 weeks talaga, nauuspital ako. Pero pinilit ko pa din na i-keep sila. Kaya ang naging setup, ang asawa ko ang tagalinis sa mga mukha nila, magsusuklay, magpapakain, at lalaruin sila. Pero nang dahil sa minsan may trabaho din ang asawa ko at pumupunta siya sa site, kaya ako talaga ang naglalaro sa kanila, nagpapakain at naglilinis. Kahit kasi nagmamas pa ako, hindi talaga siya nawawala or hindi ko talaga maiiwasan na magkaroon talaga ng bahing, magkaroon ng pangangati sa aking mga mata at saka doon na siya mahihirapan ako sa paghinga. Alam ko naman na it will take time na maka-move on ako sa pakiramdam na ito. Pero I don't think so na maka-move on ako. Siguro kailangan ko lang tanggapin na silang 3 ay hindi para sa akin. OA man pakinggan pero ito talaga yung nararamdaman ko ngayon. Napakabigat sa dibdib, napakabigat sa pakiramdam. Pero alam ko naman na ang makaka tanggap sa kanila, mapagbibigyan ko ay hihigitan pa nila yung pag-aalaga at pagmamahal namin. Ang dahilan kasi kung bakit ko sila binili noon, dahil wala akong masyadong ginagawa sa bahay. Yung gusto ko, kailangan kong maging busy para hindi ako maho-homesick. Ang makaka-relate lang sa akin yung mga fur parents din na katulad ko. At eto nga't napakalakas ng ulan at malapit na rin kami. Thank you for watching, loves, at salamat din sa pakikinig sa aking kwento. Until next time, bye! Have a good day.